malinaw kasi sa ating saligang batas na lahat ng mga mababatas ay dapat magbigay ng full and complete disclosure ng kanilang mga business, financial, and pecuniary interests para maiwasan natin yung tinatawag na conflict of interest. Mm. Kasi marami po tayong iniimbestigahan sa Kongreso at ayaw din natin sabihin ng publiko na may tinatakpan tayo o may pinoprotektahan tayong mga interest. Ito rin ay sang-ayon sa Republic Act 6713, yung ating Code of Conduct for Public Officials, na nakasaad naman doon, bawal ang conflict of interest sa lahat ng mga opisyal ng ating pamahalaan. At nasa rules din yan ng House of Representatives, pati yung Committee on Public Accounts, na hindi dapat pwedeng makilahok ang isang miyembro kung meron naman siyang interest na pinansyal o sa negosyo doon sa pinag-iimbestigahan ng komite. Alright. Kaya nga po napunta tayo doon sa magsumite na lang ng written disclosure or denial form yung mga members ng komite para po masabi talaga on record, on paper, na walang conflict of interest. Pero personal knowledge niyo po, Attorney Shell, meron po bang mga members ng infra committee ang may conflict of interest? Personal knowledge, wala ako alam. Maraming kumakalat na balita. At mismo sa isang privilege speech o sa isang interview na ibinigay ni Senator Lacson a few weeks ago, meron siyang binanggit na noong 19th Congress, tayo nasa 20th Congress, pero noong previous Congress ay meron daw at least 67 na kongresista na may connection somehow sa mga flood control projects. At para naman maiwasan natin yun at makasiguro ang publiko na hindi nga ito ginagamit bilang pangtakip sa mga interest na nandyan na conflict nga, ay maganda kung magkaroon nga tayo ng full disclosure. Oo. Ito pong full disclosure na nasa papel po sana ang gusto ninyo. Kahapon, ang sabi po sa amin ni Congressman Joel Chua, hopefully by today or by Monday, bago po magsimula yung susunod na hearing sa flood control projects, tapos na ito, napirmahan na ng lahat ng members ng infra committee. Kumusta po? Umusad na po ba yan? Yes, sa pagkaalam ko meron ng mga nag-submit. Ang deadline niyan ay sa Lunes. 5 days from Tuesday, kaya lang Sunday yun eh. So Mm-mm. hanggang Monday po. Opo. Aasahan natin na lahat ay magsusubmit nitong written financial and business disclosure. Oh, ano pong laman nito? Ito ay nagsasabi nga na kung meron silang disclosure o wala. Kaya ang meron na ginawang parang template ang Infracom, dalawang klaseng template yon. Yung una ay statement na wala akong kahit anong financial, business, or pecuniary interest. Right now, ang papipirmahin pa lamang po nito are the members of infra committee. Pero kung kayo po ang tatanungin, since ang investigasyon ay ginagawa mismo sa Kongreso, mas okay kaya na ang papirmahin natin ay lahat ng miyembro ng Kongreso? Maganda po kung sana maging standard na ito eh. So kahit anong inquiries ang nagmumula sa Kongreso, maganda rin pati sa Senado, ay magkaroon na agad ng full disclosure. Ito ay bilang para din mapalakas ang kumpiyansa ng taong bayan, ng sambayan ng Pilipino na talagang ang layunin ng isang investigasyon ay malaman yung buong katotohanan at walang ibang agenda ang mga mambabatas. Sir, what will happen kapag halimbawa pagkuha nyo ng disclosure, makitang connected pala sa mga contractors yung mga member ng infra committee? Ano pong mangyayari? Well, unang-una ay dapat mabibigyan ng pagkakataon ng mambabatas na yon na mag-inhibit. Kasi mas maganda yon para sa kanila at pati sa buong committee at sa Kongreso at pati sa publiko na hindi na siya makikilahok sa investigasyon dahil yan mismo ang nakalagay sa rules ng House, pati ng rules on Committee on Public Accounts na bawal mag-participate ang member kung meron nga siyang ganun klaseng mga interest. Ah, And so enforceable po yan dahil nasa rules po natin yan. I see. So dahil nasa rules siya, may choice din na kung ayaw niya mag-inhibit, yung mismong committee na yung magtatanggal sa kanya. Well, yes, that will be a consequence of kung ano man yung magiging disclosure niya. O kaya,
let's say ang mangyari ay mag-submit siya ng wala naman akong dismiss or financial or pecuniary interest, pero lumabas during the investigation o may mga expose na meron pala, yun, that should also be a trigger for inhibition or disqualification.